Magandang tanghali mga kasambahan. Ngayon po ay araw ng Martes, July 28, 2026. Tayo po ay sa bayan na papakinggan sa Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pag-aksaya ng oras ng mga Pilipino. Ito ang sinabing dahilan ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi niya pinanood ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, hinamon naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na ipakita ni PBBM na Pangulo nga siya ng Pilipinas at hindi ng kanyang kamag-anak. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Bagamat imbitado, pinili pa rin ni Vice President Sara Duterte na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi rin niya pinanood ang sona ng Pangulo kahapon. Wala rin siyang balak basahin kahit ang buod o summary ng talumpati. Hindi ako nanood ng sona like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands, si VP Sara upang dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetene pa rin sa International Criminal Court o ICC Detention Facility. Samantala, binatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang SONA dahil hindi umano nito natugunan ang mga matagal ng issue ng korupsyon. Ayon kay Congressman Duterte, dapat panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon, anuman ang apelyido o posisyon. Giit nito, hindi awa ang hinihingi ng publiko, kundi katotohanan, pananagutan at hustisya. Sinabi rin niya na hanggat hindi nasasagot ang mga tanong ukol sa flood control projects, PhilHealth at Maharlika Fund, mananatili umanong kulang ang mensahe ng Pangulo. Tinawag naman ni Senator Amy Marcos na panibagong budol ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na malapit nang maisampa ang mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng investigasyon sa mga flood control project. Kinwestiyon din niya kung bakit mas mabilis umanong umaabante ang mga kaso laban sa mga kritiko ng administrasyon kaysa sa mga kaalyado nito. Buwelta naman ng palasyo sa mga naging puna sa sona ng Pangulo. Nananatili umano ang Pangulo sa nauna na niyang sinabi na wala itong kinikilalang sinuman sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Marami masyado agad judgmental. Kasi even before, sinabi naman ng Pangulo na wala po siyang kikilalaning kulay, walang kaalyado, walang kamag-anak, kung saan lang po dadali na ebidensya. At ito naman po ay nasa kamay na rin po ng Office of the Ombudsman. Kung ano po makikita nilang mga ebidensya ay igagalang po natin. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pananagutan, hindi palalampasin. Ito ang matapang na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address nang igiit niyang walang sino man ang dapat maging ligtas sa batas kahit pa mga dating kaalyado, kamag-anak o matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa Bulacan, umaasa ang mga residenteng matagal nang dumaranas ng matinding pagbaha na ang pangakong ito ng Pangulo ay mauwi sa tunay na pananagutan at konkretong aksyon laban sa mga umano'y palpak at substandard na flood control projects. May report si Ryan Lacanlale. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Maiksi pero may bigat ang mga sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa isyu ng korupsyon sa katatapos na ikalimang State of the Nation Address kahapon. Kung noong nagdaang SONA ay binuksan niya ang usapin sa paghahabol sa mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects, ngayong taon, pananagutan mula sa mga mapapatunayang nagkasala ang kanyang binigyang diin. At dumating na tayo sa punto
na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Sa Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan, na isa sa mga lugar na ininspeksyon ng Pangulong Ferdinand Marcos noong August 2025 dahil sa hindi natapos na proyekto, halos isang buong taon pa rin silang lubog sa tubig baha. Kaya ang residenteng si Marlon Nuki, bagamat umaasang balang araw ay matatapos rin ang kanilang kalbaryo, hindi masyadong kumbinsido sa bagong pangakong binitawan ng Pangulo. Ngayon, hindi pa kami masyadong naniniwala dahil hindi pa natatapos eh. Pag natapos alam mo naman ng gobyerno, uumpisahan, hindi matatapos. Nakikita naman natin, hindi naman kwento-kwento kutsero lang. Uumpisahan nila. Tapos, kung sa kalahati o kulang sa kalahati, tapos na. May bari pa nga sa Sapain Bay, tingnan nyo yun, hindi tapos. Ganun dito. Kaya hindi kami maniniwala hanggat hindi namin nakikita na wala ng tubig dito. Pag wala ng tubig, saka kami maniniwala na seryoso talaga sila. Ayon naman sa kapitan ng barangay na nakausap rin ni Pangulong Marcos Jr. noong isang taon, umaasang tutuparin ng Pangulo ang kanyang pangako. Sana magtuloy-tuloy yung investigasyon at sana'y matupad ng ating Pangulong BBBM na mapanagot lahat yung mga taong sangkot dito. Para naman po siguro dun sa paghihirap namin, makita naman namin na kasama namin silang maghihirap ngayon. Siyempre, mas maganda kung may mananagot at magiging aware na yung mga susunod na henerasyon o kami mismo na sa politika na meron pala kaming kahihinat na kapag kami gumawa o ang isang politiko o isang kontraktor na gumawa ng wala sa ayos. Bukod sa pagpapanagot sa mga sangkot sa palpak na proyektong ito, nananawagan din sila sa national government na tulungan silang magkaroon ng iba pang pagkakakitaan para sa mga residenteng patuloy na apektado ng baha. Siyempre ako bilang ama ng barangay namin ito, naibubulong nila sa akin, nasasabi nila sa akin kung maaari, mabigyan sila ng alternatibong pagkakakitaan. Siguro nga, isang maganda rito, yung dahil nga lubog, magkaroon ng peace kids, yung kanilang mga sinasakang mga lupain, na magkaroon sila ng alternatibo, gaya ng pag-aalaga ng tilapia, pag-aalaga ng kung ano man ang pwede nilang i-alternate dun sa kanilang pabuhayan. Sa ngayon, sinisimulan na ng DPWH ang pagkukumpuni sa mga substandard na dike. Unti-unti na ring nagbabaon ng mas malalalim na sheet file at inaalis ang mga sukal sa gitna ng ilog na nagpapabagal sa agos ng tubig at nagpapababa sa kapasidad nito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ng palasyo ang mga kritiko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng magandang suwisyon sa Pangulo sa halip na batikusin. Samantala tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi na mauulit ang mga anomalya sa infrastructure projects sa Department of Public Works and Highways. Alamin natin ang detalye mula sa ulat ni Evan Alvarez. Perfect score ang ibinigay na grado ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro para sa naging ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Kaugnay nito, sinagot din ni Yusek Castro ang naging pahayag ng grupong akbayan na sa shake governance umano ang administrasyon ni Marcos Jr. dahil patingi-tingi umano ang responde sa mga problema ng mga Pilipino. Sinasabi nila na patingi-tingi yung solusyon, hindi po ba bago sila magbigay ng anumang negatibong impresyon or salita, siguro mas magandang tumulong sila, magbigay sila ng kanilang suggestion. Open ang Pangulo sa lahat ng suggestion. Kung meron silang iniisip na pinakamagandang suggestion, ibigay na nila, hindi yung puro pamumuna. Kasi ngayon, puro pamumuna, pero wala tayong nakikitang anumang aksyon.
Giit pa nito bukod sa iba't ibang reforma sa ekonomiya at iba pang mga sektor, malinaw ang plano ng Pangulo pagdating sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian, lalo na sa flood control scandal. Anya, walang sinisino si PBBM kahit pa ang pinsan nito na si dating House Speaker Martin Romualdez ang itinuturo ng mga ebidensya. Samantala, si Secretary Vince Dizon, nakalihim ng Department of Public Works and Highways na naging sentro ng anomalya ng mga proyekto kontra baha, simple lamang ang intindi sa mensahe ng Pangulo, gawin ang kanilang trabaho. Anya, nai-refer na ng DPWH ang kanilang mga dokumento sa Ombudsman na makakatulong sa mga investigasyon laban sa mga public official na sinamantala ang mga proyekto ng pamahalaan para kumita ng pera. Ayon kay Dizon, sa parte nila sa kanilang ahensya, titiyakin nilang hindi na mauulit ang mga ganitong klase ng anomalya. Tuloy-tuloy ang reforma, tuloy-tuloy ang paglinis. Hindi tayo titigil dito. Less anomalies po this year sa DPWH. Can you assure us less anomalies? Yun ang gagawin natin. Yun ang gagawin natin. Yun, gagawin natin lahat para masigurado na hindi na tumaulit. At kung merong mang dyan na may balak pa o may ginagawa pa, pasensyahan tayo. Dahil kung ano nangyari sa mga nakakulong ngayon, ganun din ang mangyayari sa kanila. Una nang naging katuwang ang DPWH ng mga investigative bodies gaya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para matukoy ang mga public official at mga kontratistang iligal na nakikinabang sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ilan sa mga nabanggit na reforma ng Pangulo ay ang pag-hire ng mga bagong graduates na qualified sa DPWH, transparency sa mga proyekto sa pamamagitan ng Transparency Portal, integrity chain at pakikipagtulungan sa mga civil society organization. Ito'y upang masigurong ang buwis ng publiko ay napupunta sa mga totoo at mapapakinabangang mga proyekto. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagamat nabanggit sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang ginawang pagtugon ng pamahalaan sa krisis na naranasan ng sektor ng transportasyon, iginigiit pa rin ng grupong Piston ang ilang usapin na hindi nabanggit sa SONA ng Pangulo tulad ng pagbasura sa Oil Deregulation Law at mapigilan ang malakihang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. May ulat si Benedict Samson. Pagpapatupad ng 10 pisong kada litrong fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan, discount sa PUV sa tren, bawas sa terminal fee sa barko, pamamahagi ng ayuda at iba pa. Ilan lamang ito sa ibinida kahapon sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pawang ginawang pagtugon ng pamahalaan kaalinsabay ng nararanasang oil crisis dahil sa tensyon sa pagitan ng bansang Iran at United States of America. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Pero para kay Piston National President Modi Floranda, hindi sapat ang mga naging intervention na ito ng pamahalaan. Para kay Floranda, ang pagbasura o pag-amyenda sa Oil Deregulation Law ang mas may malaking maitutulong para sa mga tsuper. Dapat ang binanggit ni BBM yung pagbasura dito sa Oil Deregulation Law kasi 29 years na na namamayagpag itong batas na ito, 29 years na rin na tuloy-tuloy na pinahirapan yung hindi lamang ang mga driver kundi ang ating mga commuters, ang ating mamamayan sapagkat alam naman natin na kapag tumaas ang presyo ng petrolyo ay pagtaas siya ng mga bilihin at hindi makasabay yung maliit na sahod at kita ng ating mga driver at operator. Sakaling mabasura ang naturang batas, babalik sa kontrol ng pamahalaan ang pagpapatupad sa itinakdang presyo ng kada litro ng produktong petrolyo. Sabihin niyan, sa bawat pagtaas ng presyo, nagkakaroon niya ng public hearing. Pag bumaba naman, nagkakaroon din ng public hearing. Kaya doon pa lang sa hearing ay nakakapag-ano na tayo ng proposal, nakakapag-ano na tayo ng mungkahi sa mga hearing. Kasabay nito, kinukundi na din ng grupong Piston ang inaasahan na namang pagtaas sa presyo ng kada litro ng produktong petrolyo
na ipatutupad ng mga oil company ngayong araw ng Martes. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang mamayang hapon ang pagbibigay ng kontrasona ng ilang senador. Kasunod ito ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, sino-sino ba ang inaasahang magkokontrasona mamaya sa sesyon ng Senado? June, mamayang hapon inaasahan nga natin na kapag nagsimula na itong sesyon ng Senado ay ilalahad ng ilang senador yung kanilang mga kontrasona o reaksyon dito sa katatapos lang na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. So kabilang doon sa mga nakataktang maglahad o magbahagi ng kanyang talumpati ay si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Tapos ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang ilahad ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang kontrasona. Ang kontrasona ay isang tradisyon sa Senado kung saan binibigyan ng pagkakataon ang minority senators na magbigay ng reaksyon at tumugon sa mga pahayag ng Pangulo tungkol sa kasalukuyang estado ng bansa. Nauna nang sinabi ni Senator Cayetano sa kanyang Facebook Live bago pa man ang sona na nananawagan siya sa kanyang followers sa social media na ibahagi ang mga paksang nais nilang talakayin sa kanyang kontrasona. Ngunit bago pa man ang pagbibigay ng talumpati o ulat sa bayan ni Pangulong Marcos Jr. kahapon, binanggit na ni Senator Cayetano ang ilang isyu na dapat masagot. Isa na rito ang tinawag niyang undeclared martial law. Kung hindi man, we're nearing that, di ba? Kung vlogger ka, nakakampi, wala naman cyber libel, wala namang warrant ka agad. Pagkakalabang ka, nandyan na kaagad. Di ba? You also ask your editors, your owners of the networks, yung pressures kung meron o wala. Kayo makakasagot niyan. Pero sa business at sa politika, even sa religious leaders, mga nakakausap ko na nakikita at nararamdaman nila na sana hindi. So one big assurance is paulit-ulit sabihin ng Malacanang na may election sa 2028, walang tsa-tsa, hindi i-abolish ang Senado. No, and one way to ensure that is yung numbers. To say na 2/3 is really 16. Kasi nagsimula yan sa 12:13 eh. 'Di ba? Tapos ngayon, first few days sinabi nga 16, but then may mga gumagalaw na questionin na sa Supreme Court o kaya tignan natin o kaya agahan natin yung pag ano nito, no. So, it's dangerous times. June, ngayong araw wala ngang nakaschedule na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil nauna nang ipinaliwanag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero na kaya ipinagpaliban muna nila yung paglilitis ay para bigyang daan itong sesyon ng Senado at para mailahad ng mga senador, particular na ng minority senators, yung kanilang kontrasona o kung ano yung mga naging reaksyon nila dito sa talumpati ng Pangulo. Bukod nga kay Senator Cayetano, aabangan natin sa sesyon mamaya kung may iba pang senador na tatayo para maglahad ng kanilang manifestation o kaya naman ay magtalumpati o kaya magbigay lamang ng maiksing reaksyon kaugnay sa katatapos nga lang na sona ni Pangulong Marcos Jr. And muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Jude. Maraming salamat, Jed Neresina. Isa sa mga binigyan diin sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang mga plano at nagawang hakbang ng pamahalaan para sa agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, nakahanay pa rin sa mga prioridad ng administrasyon ang pagpapalakas ng produksyon ng pagkain at pagtaas ng kita ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo live. Mia, ano-ano ang mga hakbang na tututukan ng Department of Agriculture matapos ang mga pangakong inilahad sa SONA? Magandang tanghali sa iyo, June. Ayon sa Department of Agriculture, magpo-focus
ang kagawaran sa pagpapatuloy ng mga nakalinyang programa at proyekto upang mapalakas ang produksyon ng pagkain, mapaunlad ang sektor ng agrikultura at mapataas ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Nauna nang binanggit ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address kahapon ang mga programa ng pamahalaan para sa sektor ng agrikultura tulad ng benting bigas, paglawak ng mga kadiwa outlets, mga hakbang sa pagpapataas ng produksyon at mga naging suporta sa mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng energy crisis. Kaugnay nito, sinabi naman ang Department of Agriculture na kasalukuyan ng isinasagawan at nakalinya ang ilang malalaking proyekto, kabilang dito ang pagtatayo ng mga mega cold storage facility, food hub, hatcheries, food terminals, rice processing systems, dryers, irrigation systems at farm-to-market roads. Binigyan din ng kalihim na patuloy na itinataas ng Pangulo ang budget ng kagawaran dahil naiintindihan umano nito na hindi magagawang maibalik agad ang mga nawalang kita bunga ng ilang dekada ng kakulangan sa pamumuhunan sa sektor. Dagdag pa nito, nakasalukuyan ng itinatayo ang pundasyon para sa isang makabago, competitive at matatag na sektor ng agrikultura. Kasabay din ito ang layunin na maging matagumpay ang agripreneurs na kinapapalooban ng mga magsasaka at mangingisda. Ayon pa sa DA, kasama rin sa mga hakbang ang pagpapatuloy ng coconut tree planting program, pagpapalakas ng kakayahan ng National Food Authority na bumili ng mas maraming palay at mapanatili ang buffer stocks, gayon din ang pagpapalawak ng crop insurance. Binanggit din ng DA ang pagpapatupad ng mga bagong batas para sa rice at livestock industry, kasama ang rollout ng African swine fever vaccine at hog repopulation program. June, dagdag ni Secretary Chu Laurel Jr., ang mga hakbang na ito ang magpapatuloy sa mga susunod na buwan bilang bahagi ng mga programa ng kagawaran para sa sektor ng agrikultura. Balik sa iyo. Mia, isang tanong lang. May malaking hamon kasing kinakaharap ang bansa sa agrikultura sa susunod na taon. Ito nga yung El Nino na malaki ang impact ayon sa mga eksperto. Paano ito tutugunan ng Agriculture Department, Mia? June, ilan sa nabanggit ng DA dyan, yung pagbuo nila muli nung pag-activate nila noong DA El Nino Task Force para dito tiyakin na magiging mabilis yung koordinasyon ng lahat ng mga opisina at saka ng DA para dito sa pagtugon nga sa problema sa El Nino. Gayon din, isa sa binabanggit ng DA yung kanilang suhestyon ng pagtatanim o ng mga at pagbabago ng cropping calendar upang maiwasan nga itong matinding tag-init at critical sa yugto ng pagtatanim. At isa rin sa binanggit nila yung pagsasaayos at pagsuri ng mga irrigation system at pagtukoy doon sa mga lugar na posibleng makaranas ng kakulangan sa tubig. Kaya para mina-maximize ng DA yung mga area na hindi naman ganun maaapektuhan upang makapagtanim pa ng mga pananim. Gayon din yung binanggit nila na pagpreposisyon ng mga binhi at abono sa iba pang mga farm inputs upang maipamahagi ito sa mga maaapektuhan ng mga magsasaka. June. Maraming salamat, Mia Alonzo. Maaaring maging magkasabay ang pagtalakay sa panukalang pambansang pondo para sa 2027 at pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o 2001 o kilala bilang EPIRA Law. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panahon na para tanggalin ang system laws na pinapasa sa mga consumer sa bill sa kuryente. Mula sa House of Representatives, may ulat si Rosalie Cos live. Rosalie, meron bang partikular na timeline kung kailan ang proposed 2027 national budget deliberations? June, nabanggit ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na posibleng mag-umpisa ang deliberasyon ng Kamara sa panukalang pambansang pondo ng 2027 sa buwan ng Agosto o next month. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores, maaaring harapin ng Kamara ang Electricity Reform Bill kasabay ng budget hearings. Member din ng House Committee on Energy ang kongresista.
Ginawa nito ang pahayag matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address sa SONA araw ng Lunes, July 27 na panahon na para nga tanggalin yung system loss na ipinapasa sa mga consumers sa bill sa kuryente. Umapila rin ang kongresistang aprubahan ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA-LO bago matapos ang 2026. Sa pamamagitan nito matatanggal yung systems loss charges at value-added tax na ipinapataw sa electricity bill ng mga consumer. Samantala, si Navotas City Representative Toby Chanco naman muling ihahain yung kanyang matagal ng panukalang batas na nag-aalis din ng systems loss charges. Taong 2016 pa nang ihain ng kongresista ang legislative measure. Layo ng panukala na ipagbawal sa private distribution utilities ang pagpapasa ng system losses sa mga consumer at ilimit yung recoverable system losses ng rural electric cooperatives sa 5% ang technical losses. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Ikinatuwa ng ilang senador ang ilan sa nilaman ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na ang tungkol sa flood control projects anomaly at ang pag-alis ng system loss charge sa mga consumer. Ang detalye hatid ni Jed Neresina. Positibo ang naging pagtanggap ng ilang senador sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri, simula pa lang ng talumpati ng Pangulo ay naging matindi o mabigat na ang mensahe laban sa mga sangkot sa malawakang korupsyong nadiskubre noong nakaraang taon o ang kontrobersyal na mga proyekto kontra baha. Sa opening 5 minutes pa lang, tumpak na. Ang gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na makakasama dito sa mga kaso, dito sa flood control. Ang magandang binanggit ng Pangulo na kahit po pamilya, masakit man sa kanya, ay tutuluyan pa rin niya. So maganda po yan, mensahe sa taong bayan na walang sasantuhin dito sa issue ng flood control. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, mahalagang hakbang ang binitiwang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nagpapatunay na walang kinikilingan ang pamahalaan. That was the first major statement sa SONA ni Presidente na na-appreciate ko. Yung sinabi nilang, hindi ako Pangulo ng pamilya ko lang, hindi ako Pangulo ng mga kaibigan ko lang. That is something that a president should really say and should act out. Tingin ko isang major na prinsipyo yan, bunga nung una nilang sinabi nung nakaraang taon na mahiya naman sila. Isa ito sa dapat na mga conclusions dito sa mahaba, matindi at magpapatuloy pang kukumplituhin pang investigasyon sa flood control scandal at yung mga judicial processes na ibinubungan yan. Positibo ring tinitingnan ni Senator Erwin Tulfo ang tahasang pagkakabanggit sa dating Speaker ng Kamara na si late Representative Martin Romualdez. Ayon sa Senador, patunay umano ito na seryoso ang pamahalaan sa usapin ng flood control. Finally, sinabi niya na mga kasuhan, yung former Speaker of the House, so kahit pinsan niya, sabi niya, masakit man na isipin pero kailangan may mananagot. So at saka I think yun ang inaantay ng mga kababayan natin na bakit ang daming binanggit na mga kuan pero yung pinsan mo hindi nakasuhan. So finally, ayun na nga na may kaso si former Speaker Romualdez sa Ombudsman ngayon. Samantala, tiniyak ng mga senador kabilang na ni Senator Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Energy. Nakikilos agad ang Senado upang mapababa ang bayarin sa kuryente ng mga consumer. Sa Thursday, may hearing po ako tamang-tama about the IPIRA law, amending the IPIRA law. Isasama na po natin yan. May gray area yung IPIRA law na ito, may butas yung batas na ito. Kailangan po natin tapalang ayusin. Bilang majority leader, sisiguruhin naman ni Senator Zubiri na maipasa nila sa lalong madaling panahon ang panukalang maamyendahan ng IPIRA law o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. Marching orders yan ng Pangulo sa Kongreso at sa Senado na amendahan ang IPIRA law para matanggal na ang systems loss.
Pag tinanggal yan, malaking diskwento po yan sa ating mga kababayan. So, malaking bagay. Yeah. No, we'll do it. We'll try to do it before Christmas. So, as majority floor leader, I guarantee you, we will get the best and brightest on top of it. Yung chairman namin ng Committee on Energy ang magsusponsor po niyan at ipapasa namin sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, iginiit ni Senator Ontiveros na dapat silipin ang kabuang sistema ng enerhiya sa bansa upang matiyak na mapapababa talaga ang binabayaran ng mga consumer. It's a step in the right direction. Pero ano pa lang siya, simula. Mula dyan sa pagtanggal ng systems loss at VAT sa systems loss at charges, dapat tignan na rin yung iba pang aspeto ng EPIRA para maamyendahan ito o di kaya ay palitan ng isang bagong batas tungkol sa enerhiya. Pati dun sa mga kailangan reformahin sa generation, transmission, and distribution, yung tatlong major na sangkap ng energy sector natin na lahat kailangan may reformahin. At sa bawat isang iyon, may kailangan ding tanggaling ibang charges sa customers. Bukod dito sa unang at very welcome na pagtanggal na sa pag-charge ng systems loss at VAT sa systems loss sa mga customers. Ilan lang ang mga ito sa paunang reaksyon ng ilang senador pagkatapos ang talumpati o ulat sa bayan ng Pangulo kahapon. Samantala, inaasahang mamayang hapon ay ilalahad na ang kontrasona ng ibang mga senador, partikular na ang minorya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Unang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang investigasyon sa flood control scandal. Dito ipinagpasa ombudsman ito ang investigasyon kahit pa nadawit ang kanyang kaibigan o kamag-anak. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, meron na bang tugon ang ombudsman sa naging talumpati ng Pangulo? June, isang araw matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay ng pagkilala ang Office of the Ombudsman sa tiwalang ibinibigay sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isang independent constitutional body para magsagawa ng mga investigasyon patungkol sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Hindi na nagpaligoy-ligoy si President Bongbong Marcos kahapon sa kanyang ulat sa bayan at inunang banggitin ang tuloy-tuloy na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa flood control scandal. Partikular na ang napipintong pagsasampa ng kaso sa kanyang pinsan na si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Para sa Office of the Ombudsman, ipagpapatuloy nila ang patas na investigasyon hanggang sa kung saan sila pahintulutan ng batas. Kinikilala ng tanggapan ang naging ulat ng Pangulo at nagpasalamat na hinahayaan ang kanilang opisina na malayang magampanan ang kanilang mandato sa konstitusyon. Dagdag pa ng anti-graft body, susundan nilang ebidensya saan man ito ituro kahit pa kabilang ang taong malalapit sa Pangulo. Binigyan din ng tanggapan na ganito ang wastong pagpapagana ng pananagutan sa pamahalaan na walang hinihinging pabor at wala ring pinapaboran. Kasalukuyang nasa preliminary investigations ang mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering laban sa dating speaker para umano ito sa pagkamal ng 56 billion pesos mula taong 2022 hanggang 2025, bagay na matagal at patuloy na iniatanggi ng mambabatas. June, sa ngayon dito sa Office of the Ombudsman, tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga personalidad na sangkot sa flood control scandal. Bukod pa yan sa pinsan ng Pangulo at dating House Speaker na si Martin Romualdez, kasama yung mga mambabatas na umano'y sangkot sa conflict of interest na nung mga nakakaraan ay nababanggit na nga ni Ombudsman Crispin Remulla na mga incumbent official ngunit nagnenegosyo umano o may koneksyon sa mga construction firms sa bagay na ipinagbabawal sa konstitusyon. Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Ju. Maraming salamat, Evan Alvarez. Naglagak ng 90,000 pesos na piyansa si Usuwag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang para sa isang count ng draft sa Sandigang Bayan, 3rd Division.
Kahapon inilabas ng Anti-Graft Court ang arrest warrant at hold departure order para sa akusadong mambabatas. Kinasuhan ito ng ombudsman ng 14 na kaso ng graft dahil sa umunoy conflict of interest kung saan meron itong ugnayan sa isang construction firm habang nanunungkulan bilang isang kongresista. Epektibo na ngayong Martes, July 28, ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa abiso ng mga kumpanya ng langis, 7 pesos and 30 centavos ang dagdag sigil sa kada litro ng diesel, 6 pesos and 80 centavos naman sa kada litro ng gasolina at 4 pesos and 20 centavos sa kada litro ng kerosene. Kasunod pa rin ito ng pagsara ng Strait of Hormuz sa ilang malalaking barko na nagdadala ng langis sa bansa. Portado ng Energy Regulatory Commission o ERC ang panukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charge sa mga consumer. Binanggit ito ni Pangulo sa kanyang ika-5 State of the Nation Address kahapon. Ayon sa ERC, handa silang makipagtulungan sa Kongreso, Department of Energy at iba pang stakeholders para sa paglikha ng kinakailangang legal at regulatory measures kaugnay ng panukalang reforma. Tuloy ang pakikipagtulungan at koordinasyon ng pambansang pulisya sa mga local government unit, barangay officials, school administrators, guro at mga magulang. Ito ang tiniyak ng Philippine National Police bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address para sa mas ligtas na mga paaralan sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr., responsibilidad ng buong komunidad ang pagprotekta sa mga mag-aaral upang matiyak na hindi na maulit ang nangyaring mga karahasan sa ilang mga paaralan sa bansa na kinasangkutan ng mismong mag-aaral. Samantala, ikinalugod din ng PNP ang inanunsyo ng Pangulo na pagtaas ng pension at subsistence allowance ng mga retiradong uniformed personnel. Nakakolekta ng nasa 28 kilograms ng iba't ibang promotional posters sa lungsod ng Makati mula sa kanilang isinasagawang Oplan Baklas poster. Isinagawa ito ng Department of Environment Services sa De La Rosa Street, South Superhighway, Chino Rosas Avenue, Arnaiz Avenue at EDSA Magallanes. Layo ng operasyon ng lungsod na mapanatiling malinis ang kanilang lansangan at maiwasan ang visual pollution. Nagpaalala naman si Makati City Mayor Nancy Binay na sumunod sa batas at maglagay lamang ng mga poster sa itinalagang lugar at huwag sa o makakaharang sa line of vision ng mga motorista. Nangunguna ang Facebook bilang source ng online news ng mga Pilipino batay sa bagong survey ng Pulse Asia. Sa resulta ng survey, 91% ang nagsabing Facebook ang kanilang pangunahing online source. 61% naman sa YouTube, 21% sa TikTok, 9% sa mga vlog, 5% sa mga news website, 4% sa Instagram at 2% lamang sa X o dating Twitter. Isinagawa ang survey mula June 28 hanggang July 3 at July 6 sa 2,400 adult respondents sa iba't ibang lugar sa bansa. Kawalan ng katarungan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang magiging sentro ng kilos protesta sa The Hague, Netherlands bukas, July 29. Ito ang ipinahayag ni Vice President Sara Duterte kasabay ng pagkumpirma na tuloy ang nakatakdang rally sa harap ng International Criminal Court. Yes, oo. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC. And this is a Free Duterte Now rally. And we will talk about the injustice that was done to President Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, bagamat sinabi niya sa kanyang ama na posibleng wala naman itong maitutulong sa kinakaharap na kaso sa ICC, paraan pa rin ito
para maipakita ang suporta sa dating Pangulo. Sabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. Sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin at marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo kung yan ang gusto ninyo. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Navy sa pamilya at mga mahal sa buhay ni Officer Candidate Aldwin Dulnuan, isang kadete na sumasailalim sa officer training na pumanaw matapos ang isang medical emergency. Nagsasagawa na ng formal na investigasyon ng Philippine Navy upang matukoy ang sanhi ng insidente. Para sa detalye, may ulat si Ryan Lacanlale live. Ryan, may lead na ba ang mga investigador sa tunay na nangyari dito? June, patuloy pang iniimbestigahan ng Philippine Navy ang pagkamatay ng Navy Officer Cadet na si Aldwin Dulnuan. Pero tumanggi na munang magbigay ng karagdagang detalye ang Philippine Navy habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang pamilya at kaibigan ni Aldwin humingi ng transparent at impartial investigation sa tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Batay naman sa inilabas na pahayag ng Philippine Navy, umaga ng Hulyo 21 matapos makumpleto ni Officer Cadet Dulnuan ang nakatakdang 5-kilometer run sa Naval Station Leo de Vigildo, Ganchoqui sa Zambales. Nakaranas ito ng matinding pagkahilo at panginginig bago mawala ng malay. Agad siyang nilapatan ng paunang lunas ng medical personnel ng Philippine Navy at isinugod sa San Marcelino District Hospital. Dahil sa kanyang kondisyon, inirekomenda ng mga doktor ang kanyang paglipat sa intensive care unit kung saan ang paunang diagnosis ay heat stroke. Kalaunan ay inilipat siya sa Ulticare Medical Center sa Olongapo para sa mas masusing gamutan. Tanghali noong Hulyo 22, tuluyang nasawi ang kadete. Ayon sa Philippine Navy, ang medical cause of death ay isang matinding impeksyon na nakaapekto sa central nervous system na nagdulot ng pagkakompromiso sa kanyang respiratory system. Patuloy namang isinasagawa ang investigasyon ng Philippine Navy sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang medical authorities upang matukoy ang lahat ng detalye ng insidente. Sa ngayon, wala pa umanong nakikitang indikasyon ng foul play. Samantala, tiniyak ng Philippine Navy na patuloy nilang susuportahan at tulungan ang pamilya ng nasawing officer candidate habang nagpapatuloy ang mga kaukulang proseso. Yan muna ang latest mula dito sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Dumating sa United Kingdom si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa isang mahalagang pagbisita. Ayon sa Ukrainian leader, nakatakda siyang makipagpulong kay Prime Minister Andy Burnham. Makikipagkita rin ang Pangulo sa mga Ukrainian warrior na nasa UK kabilang ang mga lumahok sa Sea Breeze exercises. Binigyan diin ni President Zelensky na sa loob ng mga taon ng full-scale war sa Russia, nabuo ang matibay na relasyon sa kasaysayan ng kooperasyon ng Ukraine at United Kingdom. Prioridad sa kanyang pagbisita ay ang air defense, maritime security at joint defense production na nagpapalakas sa parehong bansa. Binigyang diin ni US President Donald Trump na may malaking reserba ng langis ang Estados Unidos na makatatagal ng 1,000 taon. Pagbibigay diin ng Pangulo, mas malaki ang reserbang langis ng Amerika kumpara sa China. Remember, we have a 1,000-year supply of gasoline. China doesn't. China doesn't. We have 1,000 years. We have more gasoline. We have more oil. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pagbisita sa isa sa pinakamalalaking car manufacturer sa bansa. Idinagdag ni Trump
na nakikipag-ugnayan ang US sa Venezuela para sa pag-angkat ng milyong barrels ng langis na nakikitang magpapatibay sa supply ng enerhiya ng bansa. Now, when you add Venezuela to it, we really have more oil one day. And Venezuela's been great. They've been doing a great job. We're working with them. Take millions and millions of barrels of oil. But they're doing well and we're doing well. Tumulak patungong Washington, USA si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon kay Netanyahu, sa kanyang pagbisita sa Estados Unidos, makikipagpulong siya kay President Donald Trump sa ika-8 pagkakataon. Ito anya ay higit pa sa sinumang international leader. Nakatakda nilang talakayin ang mga mahalagang issue, partikular na ang Iran. Dagdag pa ni PM Netanyahu, ang misyon na ito ay may isang malinaw na layunin na magtitiyak sa kaligtasan, lakas at kinabukasan ng Estado ng Israel. אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר, אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו, וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan 25 at 14 na nagsasabi, kung paano ang mga alapaap at hangin na walang ulan, gayon ang taong naghahambog ng kanyang mga kaloob na walang katotohanan. Iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C-News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali po.